Nabalitaan na ba ninyo? Napanood na ba ninyo? Nagsisisihan na sila. Ayan. Yung mga vlogger ng Duterte supporters and Kibuloy camp, nagsisisihan na sila. Sinisisi na nila yung vlogger na kahit na panaginip ay ginagawang topic na si Maharlika dyan sa Estados Unidos. Okay? Pati yung mga abogadong kasapakat niya dyan sa mga rally sa abroad, sinisisi na rin po ng ibang mga vlogger na kasama rito. Nagkawindang-windang na ng tuluyan. Ultimong mga vlogger, supporters ng Kibuloy at Duterte camp, hindi na nagkakaisa tuloy-tuloy. Lalo na ho dito sa fake video. Sabi ng NBI at police, fake video, hindi yan ang ating Pangulo. At kahit na ho yung mga eksperto sa pribadong sektor, nagsasabing hindi yan ang Pangulo. Talagang edited yan, ginawa-gawa lang yan. Kaya po ngayon, yung mga nagsabi nung araw na wala namang video, naninindigan na wala talagang video. Yung namang nanaginip, nangarap na mayroong video, ang paniniwala nila may video. At ang kanilang sinisiraan naman ay ang mga eksperto sa NBI. Ganyan po silang kadumi ng mga galawan. Ayaw ko nang i-play sa inyo dahil copyright yan. May mga boses po akong nadinig mula sa kanilang grupo na nagsisisihan at nag-aaway na. Kawawa kayong mga followers at viewers ng mga channel nila. Kasi gamit na gamit kayo, ginamit kayo. Tapos wala naman palang maninindigan. Kakaunti na yung naninindigan dahil sa takot nung iba. Umatras na. Sa takot na ma-identify na katulad ng sinabi ko, hindi sila makakapagtago. Dahil huling-huli na ng NBI ang diskarte kung papaano ma-identify. At identify na nga po na ang grupo. Inuulit ko, grupo ng mga Duterte, Kibuloy, followers, supporters ang nagpakalat ng mga video. At dahil dyan, sila-sila na rin ang nagdi-deny. Sila-sila na rin po ang nagsisiraan at nagsisisihan. Wala kang marinig sa mga Marcos supporters, Marcos followers, at mga independent, silent majority, at yung dilawan, tiklawan, Liberal Party na lehitimong oposisyon. Dahil sila hindi rin sang-ayon sa fake video na yan. Sabi nga yung video yan. Yung mga vlogger ng oposisyong Liberal Party, hindi rin naniniwala yan from day one. Yung lehitimong organization sa politika man o pribadong sektor, hindi naniniwala dyan. Ang naniniwala dyan, kaperaso na lang sa grupo ng mga Duterte supporters. At yung kaperaso rin ng kanilang kasamahan, inaaway na sila, sinisisi na sila, nagsisisihan na sila. Inuulit ko, naglaglagan na sila. Dahil nga ho, sablay at lahat ay sablay. Hindi napansin, ang kampo ni dating Pangulong Duterte, iba na ang statement ngayon, hindi naman ako, wala naman akong kinalaman dyan sa Maisog Rally. Wow! Parang umiiwas na si Duterte at ang mga Duterte na sila ay hindi kasama sa Maisog Rally. Parang ang gusto nilang palabasin, invited lang sila sa mga rally. Samantalang sa Davao City nag-umpisa yan. Tapos nagpunta kayo ng Cebu, Davao del Norte, punta kayo ng Tacloban, punta kayo ng Bulacan, di ba? Kayo-kayo yun eh. Tapos ngayon sumabit na, pakaunti na ng pakaunti, tapos sumasabit na yung Maisog Rally. Sa fake video, kanya-kanya na akong iwasan. Hindi daw sila yun ang may-ari noon, hindi daw sila kasama doon. Sila invited lang sa mga rally. Naloko na. Ayan ang mahirap. O sino ngayon ang may-ari ng Maisog? Yung mga vlogger? O mga vlogger, inilaglag na kayo ng inyong mga pinagtatanggol. Sabi ni Duterte, hindi siya kasama dyan, hindi kanya yan. Oh, ano yun? Samantalang sa kanya nag-umpisa niya ng bangag ang presidente, may bangag tayong presidente, at nanawagan pa nga sila sa mga rally, nagpupunta pa nga siya sa mga rally lately, tapos bandang uli hindi na nakakapunta. Oh, alam niya, walang nangyayari. Kasi kahit siya magpunta, iisang mukha, iisang grupo nakikita, mga member ni Kibuloy, mag-rally sa Davao City, Davao del Norte, sa Cebu, o sa Tacloban, kung saan man silang punta, mga member lang ni Kibuloy ang audience eh. At yung mga politikong gustong maging speaker ng kailang mga rally, nagkakaingitan pang. Alam ba nyo, nagkakaingitan yung mga speaker. May mga nagpupunta sa rally dati
no sa Davao at saka sa Cebu, na mga politiko nagpunta rin gusto magsalita, hindi nakapagsalita. Ang pinagsalita lang yun lang, kung sina Roque lang, kung sino-sino lang, mga Duterte at Roque lang. O yung ibang mga nawala na, hindi na sumasama sa rally. Kasi nagiging audience lang sila Hindi sila nakakapagsalita. Yan nakita nyo, ang piling-pili na yung nagsasalita sa rally, si Roque, si Angeles, sino ba? Si Chong. Ay sila lang, mga Duterte. Yung iba wala na. Lalo na ngayon, sabi ng kampo ni Duterte, hindi naman amin yan Ibang grupo yung may-ari ng maisog rally yan. O, di ba? Kala ko ba, ano ba sabi ng mga Bisayan daw maisog, matapang. O, nasaan ang tapang nyo? Nawala na. Iniiwan na kayo, nilalaglag na kayo. Yan ang nangyayari. Yan ang epekto ng madilim na mga pangarap. Yan ang epekto ng magulo na mga panaginip. Yan ang epekto ng makapili, makasarili. Personal and political interest lang. Magsasawa talaga. Sa umpisa maingay, pero pag alam niya masama ang epekto, magdi-deny na yan, maglalaglaga na. Kaya ngayon nangyayari ganyan na. Nag-aaway na yung kailang mga vloggers, nag-aaway na yung kakaunti nilang mga supporters. Tapos yung isang grupo, binabanatan ng NBI dahil hindi daw eksperto. Wow, sinong eksperto? Ikaw? Yun ang isang grupo, hindi. Marami na nagsasabi dyan, talagang fake video yan, hindi talaga kapanipaniwala yan, edited yan. O, nakita nyo? Nagsanga-sanga na ang statement nila. Pero tayo, majority ng Pilipino, Marcos loyalists, Marcos supporters, pati yung Piklawan-Dilawan na sumusuporta kay Pangulong Marcos sa tamang ginagawa ng Pangulo, walang naniniwala sa mga ginagawa ng mga makapiling grupo. O wala silang nakukuhang suporta. Mga vlogger, mga sibilyang mamamayang Pilipino dito at sa abroad, hindi nila makuha. Sila na lang ang nagbubulang. Punta ka sa mga rally nila. Tingnan mo yung mga video ng mga rally nila. Pare-pares na lang yung mukha. Kung ano yung mukha ng audience doon sa liwas ng Bonifacio, sa Davao Region, Davao City, Cebu, iisang grupo yan. Kung saan ang galing, alam na ninyo yan. Sa Amerika, ganun din. Meron bang taga Manila na pupunta ng Amerika para mag-rally? Hindi. Yung kanilang mga alipores doon, yung kanilang mga member doon, yun ang hinahakot nila para magpunta sa rally. Kaya nga hindi sila makapunta sa open field walang tao Doon lang sila sa halimbawa sa isang opisinang maliit, tapos papalabas sa video, marami sila. Yung pinakahuling rally nila sa LA, di ba, ilang peraso, naka-uniforme pa. Meron ba namang rally naka-uniforme? Ang rally, pag voluntary, kanya-kanya ng suot, kanya-kanya ng dala, kanya-kanya ng Pero pag naka-uniforme, organize yan. May pera dyan. Ginastusan yan. May financer, may producer, may director. Sa aking experience sa tagal ko sa media. Basta ang rally, may uniforme, hakot yan. Basta ang rally, isang galawan, may financer yan. Pero yung rallying para sa bayan talaga, voluntary, iba-iba ang suot niyan. Kanya-kanyang dating na lang. Walang hakot-hakot. Di ba? Ayan. Nako. Tagal natin nagko-cover ng mga rally. Alam natin ang totoong rally, hakot rally, fake rally, katulad ng fake video. Ayan na. Away na sila. Dahil ang kasamaan kailanman hindi magtatagumpay.